Hello, hello. Asa yung ating technician? Wala. Hello. Hello, hello. Hello, yun. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Parang 5 lang yata yung... Good morning po sa ating lahat. Kami po ang Redeemer Covenant Church. At kami po yung Redeemer Covenant Church sa Baguio. At kami nagagalak na meron na rin po kami mapupuntahang Redeemer Covenant Church dito po sa Bugalyon. So, purihin po ang Panginoon. Hindi ko po kayo kilala pa, no? I hope okay lang po magtagalog dito. Hindi po ako marunong magpangkasinense. It is our prayer na maging blessing po itong araw na ito sa ating lahat. At sana rin po yung pong mga naimbitihan po ng pamilya po ni Bro Pedro, ni Ate Desi, sana po ay hindi po ito yung inyong una at huling pagpunta dito. Sana po ay magpatuloy tayo ng pagpunta rito. Dahil kami po ay nananalangin, umaasa na kayo po talaga ang bubuo ng Redeemer Covenant Church Bugalyon. Okay? Pero hindi lang po yun sa membership. Ang hiling namin, ang namin po panalangin ay lahat tayo ay lumago sa Panginoon. Higit po dito sa center, sa building na ito ay yung po mga magiging membro po, mga composition po ng church, yung po ang pinaka-importante po sa lahat. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong malamig na pananambahan. So, nais ko po kayong imbitahan kung meron po kayong mga Bibles. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Lamentations chapter 3. Verses 22 and 23. Dalawang verse lang po. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Now, sa inyo po na familiar sa Bible, baka magtaka po kayo, bakit Lamentations po yung napili nating buksan na libro? Ang Lamentations po, yan po yung, ang nilalaman po nito ay yung mga panaghoy po ni Prophet Jeremiah. Okay? Ito pong sinulat niya po ito, imagine po ninyo ang Pangasinan ay inatake ng China at sinakop ng China. O halimbawa, inatake ng China ang Pangasinan, dinala kayo lahat doon sa China. Okay? Ganun po yung nangyari. Ito hong mga Hudyo, mahal na mahal po nila yung bayan nila and dahil nga sa judgment ng Panginoon, dahil sila ay sumuway sa Panginoon, sila po ay inatake ng Babylonia at sila po ay dinala doon sa bayan nga ng Babylon. Pero, at dito po yung mga masasakit na nararamdaman ho, panaghoy po ni Jeremiah ay kanyang isinulat. Okay? So, yun po yung sitwasyon dito. Imagine po ninyo, inatake ho ng isang foreign force ang iyong bayan at kayo po ay kanilang sapilitang dinala doon sa kanilang lugar. Yung kabuhayan ninyo, yung pamilya ninyo, nagkahiwa-hiwalay kayo, nagkawatak-watak kayo, ganyan yung sitwasyon. Okay? At hindi ko na ho i-elaborate pa, pero kung aralin po ninyo yung nangyari nung panahon na yun, ay kahindik-hindik po. No? Kahindik-hindik po. Ngayon, bakit po pinili natin ang Lamentation sa araw na ito? Bagamat itong araw na to ay araw ng selebrasyon dahil ito po yung pinakaunang celebration ho ng worship service natin dito sa Bugalyon. Dapat po
Nagsasaya tayo, bakit lamentation ang ating binabasa? Pero basahin ho natin, para makita ho natin. So, Lamentations 3, verses 22 and 23. Sabi po dyan, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Sabi sa 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Ano po sinasabi dito ni Jeremiah? Na sa kabila po ng gulo o sigalot doon po sa Jerusalem o sa Israel, ay naniniwala siya na ang Diyos ay tapat. Na hindi kailanman ay hindi magkukulang sa kanyang mga anak. Tayo po, maramang may sarili tayong pinagdadaanan, manunod tayo ng balita, nakikita natin ating mga tax ay ninanakaw lang ng mga politiko, o magpapasko na po at baka iniisip natin, ako wala pa akong trabaho, ano ba to? O magpapasko na, saan ba ako kukuha ng panghandaman lang sa pamilya ko? Matatapos na naman ang 2025, 2026 na naman, isang buong taon na naman ang paghihirap. Ano na na mangyayari sa buhay? Ganun po sigurong dinadaanan natin. O kung hindi man sa finances, baka relationship. No? Ang aking mga anak, hanggang ngayon, matitigas pa rin ang ulo. Ang aking asawa, ganun pa rin. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nating lahat. Pero isa po ang totoo. Ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Ang ating Diyos po, sabi diyan, siya ay compassionate. Meron po siyang pagmamahal, meron po siyang pagkaawa sa atin po ng mga makasalanan. Sa totoo lang, wala po sa ating karapat-dapat nga makatanggap ng mabuting bagay. Pero kaninang umaga, gumising po tayo, meron tayong kalusugan, nakapunta po tayo dito. Napakarami hong mga maliliit na bagay hindi natin napapansin na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Mga maliliit na bagay na minsan nakakalimutan natin, mas nakikita natin yung problema kaysa sa Diyos mismo. Pero itong pakatandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay hindi po yung katapatan niya kahapon. Tapos na po yung kahapon. Yung katapatan niya ngayon ay bago, sariwa, presko. Yan po ang Panginoong Diyos. Sa bawat araw, panibagong katapatan, panibagong, sabi nga dito, they are new every morning. Great is your faithfulness. Hindi ho tira-tira ng kahapon, kundi panibago ho sa ngayon. Kaya po kami naniniwala, bakit ho na itatago itong building na ito at hopefully po, God willing, lumago po yung church dito. It's because of God's faithfulness. Gusto niyang maabot kayo lahat dito po sa lugar na ito at maging sa labas pa dyan sa Bugalyon, maabot kayo ng Diyos. At makita ninyo na siya lang ang tanging pag-asa sa buhay. Lalong-lalo na sa ating pagkakasadlak sa kasalanan, Diyos lang ang meron pong sagot dyan. Ang ating Diyos. Kaya nais ko po kayong imbitahan. Una sa lahat, tayo po tayo lahat at tayo po ay mananalangin muna. At pagkatapos na ay atin pong aawitin ang mga papuri sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kayo po ang Diyos na siyang nagtakda sa araw na ito. Kayo po ang nagbigay ng araw na ito para amin pong makita ka, marinig ka, maramdaman, Lord God, ang inyong pong pagmamahal, ang inyong katapatan sa buhay namin. Salamat po sa lugar na ito na inyong pong ginawa, inyong pong itinatag. At ang aming hiling, Lord God, na sana ay lumago po, Panginoon, ang gawain dito. Lord God, hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, ngunit nawa sa araw na ito ay makita namin na si Jesus ang siyang tanging kailangan namin sa buhay. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at wala nang iba kundi sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kaya samahan niyo kami, Lord God, sa umagang ito. At nais po naming awitin, Lord God, ang papuri at pagsamba sa inyo sa pamagitan po ng pag-awit patungkol po sa inyong katapatan. Inihiling namin na sa lahat po na mangyayari sa umagang ito hanggang sa tanghali, maging sa pagpapahayag po ng inyong salita,
Kayo pong siyang manguna, kayo pong aming marinig, at nawa ang aming mga puso ay maging handa para tanggapin ang inyong salita at maging handang sumunod din sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, sinasamba ka namin, pinupuri at pinagkakatiwala lahat ito sa inyo para sa inyong kalwalatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po unang aawitin ay Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature and manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine, oh dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bridle for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Tunay ngang mataas, matayog ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. At dahil sa kanyang katapatan na yun, siya'y nagligtas po ng mga makasalanan tulad po natin at tayo tinawag sa kanyang kaharian. Atin pong awitin itong Reformation song.
place our hope in Jesus' name. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. In Christ alone. In Christ alone we're justified. His righteousness is all our plea. Your love's demands are satisfied. His perfect work has set us free. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. By grace alone we have been saved. All that we are has come from you. As the world was by sin enslaved, now by your power have been made new. Now by your power, now by your power have been made new. Gloria, Gloria, glory to God alone. 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 Amen. Tawagin ko si Brother Jojo for the reading of scriptures. Tayo pong lahat ay manatiling nakatayo muna ho. Salamat po. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Kung may hawak po kayong Biblia, pakibuksan po natin sa book ng Judges. Punta po tayo sa chapter 1, verses 1 to 18. Ako po ay magbabasa sa wikang Ingles sa version po ng NIV o New International Version. Judges chapter 1 verse 1 to 18. Sige po. Tayo po ay sabay-sabay na magbasa. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, "Who of us is to go up first to fight against the Canaanites?" The Lord answered, "Judah shall go up. I have given the land into their hands." The men of Judah then said to the Simeonites, their fellow Israelites, "Come up with us into the territory allotted to us to fight against the Canaanites. We in turn will go with you into yours." So the Simeonites went with them. When Judah attacked, the Lord gave the Canaanites and Perizzites into their hands, and they struck down 10,000 men at Bezek. It was there that they found Adoni-Bezek and fought against him, putting to rout the Canaanites and Perizzites. Adoni-Bezek fled, but they chased him and caught him and cut off his thumbs and big toes. Then Adoni-Bezek said, 70 kings with their thumbs and big toes cut off
have picked up scraps under my table. Now God has paid me back for what I did to them. They brought him to Jerusalem, and he died there. The men of Judah attacked Jerusalem also and took it. They put the city to the sword and set it on fire. After that, Judah went down to fight against the Canaanites living in the hill country, the Negev, and the western foothills. They advanced against the Canaanites living in Hebron, formerly called Kiryat Arba, and defeated Sheshai, Ahiman, and Talmai. From there, they advanced against the people living in Debir, formerly called Kiryat Sefer. And Caleb said, I will give my daughter Aksa in marriage to the man who attacks and captures Kiryat Sefer. Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it. So Caleb gave his daughter Aksa to him in marriage. One day, when she came to Othniel, she urged him to ask her father for a field. When she got off her donkey, Caleb asked her, What can I do for you? She replied, Do me a special favor. Since you have given me land in the Negev, give me also springs of water. So Caleb gave her the upper and lower springs. The descendants of Moses' father-in-law, the Kenite, went up from the city of palms with the people of Judah to live among the inhabitants of the desert of Judah in the Negev near Arad. Then the men of Judah went with the Simeonites, their fellow Israelites, and attacked the Canaanites living in Zephath, and they totally destroyed the city. Therefore, it was called Hormah. Judah also took Gaza, Ashkelon, and Ekron, each city with its territory. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our second reading is from the book of Colossians chapter 1, 15 to 23. That will be on the book of Colossians chapter 1, 15 to 23. If you are there, let us read. Topic heading is the supremacy of the Son of God. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven or on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God to reconcile, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood, shed on the cross. Once you were alienated from God, and were enemies in your minds, because of your evil behavior. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death, to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. This is the word of the Lord.
Tayo pong lahat ay maupo muna. May we call on now Brother Ryan for the preaching of our word.
Kaya masantos siya kaagwan at si kayo namin na lilikatanak ya naningneng iraraya ka pagkat dyan dingding nyo ay lalo-lalo raya walang bunag ko announcement manaya ararami ugugaw yung mga bata po doon po sa likod magi-start po yung ano nila na ililid ni Brother Jericho. Meron po silang Sunday school. Yan po. Sa kids po, sa likod po. So, hinila talaga lahat Naubos. Nupot to. Hindi balit si Katoy Kin, natilak dyan. Si Katoy Pastor yung. Big Sunuray, magpapasalamat ang katwa. Okay, nagpapasalamat. It's so tempting. Siya kasi taga Bunuan Bukig, taga Dagupanak, katon makapansalita na Pangasinan. Di man ang inyanak, saan akapangasawa La Trinidad na around 2017. Yun. So sabi ko nga natutuwa ako sapagkat nung binuo po yung Redeemer's Covenant Church sa Baguio, ito po yung mga nakasulat sa website. Pag kayo pumasok dun sa website at ito ay sinend ng aming pangalawang isa sa aming mga pastor na kasama ni Pastor Mike, si Pastor Jay na siyang yumao na. At ito ay mga binigay niya upang ilagay dun sa website na yun. Ito ay isang masayang at napakalaking pagpapala ng Panginoon na ma-witness natin itong inaugurasyon ng isang iglesia. Alam ko dito sa inyo, sa Bugalyon, ay maraming mga churches. Papunta pa lamang dito sa inyo, siguro hindi ko na mabibilang, probably siguro mga 10 na yung nadaanan ko na mga churches. At kayo ay pinagpala kung ganun. Kasi ako, nung nandito ako sa Pangasinan, pinalaki ako ng mga magulang ko rin na every Sunday, alam naman natin yan, na paggising natin ng Sunday, sa Igawad Tayura, sa Ilaan tayo, wala tayo simbahan. Dumadsi kami, dyan, Dagupan, after we go to the church, wala kami, mangan. Umanso nagagawa, amanso routine na every Sunday. Pero dahil nga sa modernisasyon ng ating mundo, ay nakakaligtaan na ang importansya ng iglesia. At tayo dito sa Bugalyon, kayo ay tunay na pinagpala dahil marami kayong mga mapupuntahan na mga simbahan. Pero ano nga ba ang tunay na mensahe na binibigay ng isang simbahan o kaya isang iglesia? Ano ba yung kailangan ba na ito ay isang malaking iglesia, may maraming mga ribulto, maraming krus o ano ka man? Yun ba ang pagpapahalaga natin? Yun ba ang kailangan natin na makita upang mapili natin kung saan tayo tutungo at makinig ng kanyang salita? So ito yung mensahe natin sa araw na to. At bago ko umpisahan ang ating mensahe, tayo muna ay dumako sa panalangin. Aming dakilang Diyos, tunay nga na Ikaw ay kapuri-puri. Bawat gawa mo dito sa mundo ay nagbibigay at nagpapakita ng iyong ilog gloria. Kami ay humihiling, Panginoon, ng kapatawaran sa buong linggo, anumang mga pagkakasala naming nagawa. Patuloy mo po kaming paliwanagan at lalong-lalo na
sa pagtalaga mo ng iglesyang ito. Ito ay isang probisyon upang kami ay malaman namin ang importansya ng iglesia, ang importansya ng pagbigay mo ng iyong mensahe. Sa bawat araw, sa buong linggo namin ginagawa, hindi namin mapagtanto ang aming gagawin. At tanging ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na panggagalingan ng biyaya na gagamitin namin sa bawat araw. Pagkat kahit bawat pag-iisip namin, pagpapagal namin, ay maaari kami ay magkamali. So, Panginoon, dinudulog po namin ang gawain ito sa araw na to. Ikubli mo ko sa iyong salita, tanging ikaw lang ang mabigyan ng kalwalatian. Sa ngalan ng buktong na anak ng Yesu Kristo. Amen. So, ang bayan ng Bugalyon, as I research, noong 1921, ay bago ng 1921, ang tawag dito ay Salasa. Naalala ko kung hindi ako nagkakamali, ang Salasa sa amin parang yung upuan sa pag-rest, to something to rest in. Yun ang Salasa. Pero ito ay binago ng pangalan after ng 1921 at ipinangalan in honor kay Major Jose Torres Bugalyon. Correct me if I'm wrong, dahil ito ay ni-research ko lang sa dating history book na nung kami pa ay mga bata. So, ito ay si Major Torres Bugalyon ay kasama ni Antonio Luna na nakipag-gera nung Philippine and American War. Itong Philippine-American War, ito ay tapos na yung gera kalaban ng mga Kastila. So, diniklara na ni Emilio Aguinaldo na tayo ay malaya na, okay? Na yung pinaglalaban ni Jose Rizal at ng mga ibang mga bayani ay natamasa na. Pero ngunit, akala nito ay natamasa na. In which is, darating din pala sila sa isa uling gera kung saan yung dala-dala nilang mensahe ng kalayaan ay hindi pala na ipanalo. Darating na naman pala ang isang kalaban kung saan ipaglalaban uli ng Pilipinas ang kanilang kalayaan. At ito'y dahil sa mga pagsakop ng mga Amerikano. Ibinenta ng mga Espanyol ang pagkatalo sa kanila, pagkapalaya sa kanila, ibinenta nila itong Pilipinas sa mga Amerikano. So iniisip ng mga Amerikano, sige, punta kami dito para sakupin uli. So doon nagkaroon ng gera noong 1899 at dito naganap sa Pilipinas ito at doon ito yung tinatawag nilang Battle of La Loma, at doon noong February 5 ay namatay sa kumbaga sa kamay ng mga Amerikano si General MacArthur. Ito hindi yung I shall return na Jack MacArthur. Mas nauna to. Mas matanda ito. Namatay siya sa labanan, naubusan siya ng dugo at namatay siya sa sa arms ni Antonio Luna. Sad to say, gaya nga ng sabi ko, may pinaglalaban na kalayaan ng Pilipinas, ngunit ito ay hindi nagpapatuloy. Ngayon, nandito tayo, mag-iinagura tayo ng isang iglesia at merong dala itong mensahe. Hindi pwedeng basta na lang tayo nagtatayo ng iglesia. Hindi kagaya ganun din sa pag-revolusyon noon ay hindi lang sila basta nakikipag-away, meron silang dalang mensahe. Pero ang pinagkaiba nito ay ang isang iglesia na itinatayo ay hindi namamatay ang mensahe nito. Sapagkat ang mensahe nito ay galing sa Diyos na tagapaglikha at tagapagligtas. At dito natin makikita sa babasahin ko sa isang chapter na to ang inaugurasyon ng iglesia na itinalaga ni Jesus. So babasahin ko po ito sa Panggalatok, no? At tayo na lang, yung mga iba makibasa na lang po sa ibang lengguwahe kung ano yung Bible meron kayo. So ito ay sa Matthew 16, chapter 13, verse 13 to 20. So babasahin ko siya paano siya
sinalita para mas maintindihan natin kaagad kung ano yung mensahe ni Jesus. Okay. Nen simmabi Jesus at lugar na Cesarea na Pilipos, tinapatod sa disipulo to. Siya pa so anak na tuo, unong na ibabagay tayo. Himbubat ira, wala rin mang ibabagay si Juan. Niya man nagbinyag, ibabagay arom si Elias. Wala mat iray mang ibabaga si Jeremias. Usa kay at saray propeta. Si kayo balat Antoy kwan nyo, syupaap, kwan ng Jesus. Imabat si Simon Pedro. Sika, so Kristo, ya anak na Diyos, amabilay. Ingkwanan ni Jesus si kato, malikat kantwa, Simon, ya anak ng Jonas. Tasay amak at tawen, so ang ipaamantad sika, ya katawan, aliwan say tuo. Kanyan, kwan kud sika, sakay kan batun dampay, Pedro. Tanjad tapaw na sayan batun dampay, a pundasyon, ipaalagay ko'y iglesia ya taluan, na ang gadsay pakayari na patay. Iterkud sikay tumbok, na panariay tawen, say isibel mudjad dalin, so inisibel met at tawen. Say iabuloy mo dyan dalin, so inaiabuloy mo at tawen. Insan impurek na ni Jesus at siya ray disipulo to, ya agda ibabaga, syupaman si kato, so Kristo. Okay, so I hope you nabasa nyo rin ito sa inyong lingwahe. At isinalita ko lang to sa Panggalatok para makita rin natin. Dahil ito ay malaking diskusyon, itong pagpipili ng iglesia. Buong pagbubuhay natin, lalong-lalo na dito sa sa baba, dito sa Pangasinan, ang pagkakaintindi natin si Pedro, hindi si Tatay Pita. Si Pedro na kasama ni Jesucristo, ang siyang may hawak ng susi, may dala siyang puting manok, okay? Pagdating mo doon sa langit, ayan, siya yung mag-regret sa'yo. Yun yung pagkakaintindi natin. At siya, ang pagkakaintindi natin dito sa Pangasinan, siya ang unang pope. Okay? Siya ang pope. At tapos diretso na yun, dire-diretso na yun. Dito natin makikita ano nga ba talaga yung ibig sabihin ni Jesucristo dito. So, kung bibigyan ko ng titulo itong mensahe natin, ang inaugurasyon ng iglesia na ipinangalan sa tagapagligtas. Okay. So, ang knowledge natin bilang mga tao, kagaya ng dito sa passage na ating binasa, ay kadalasan nanggagaling sa mga naririnig natin. Lalong-lalo na dito sa Pangasinan, di ba? Hindi kagaya sa mga syudad. Siguro kung napunta kayo sa Manila, sa Makati, o kaya kahit sa Baguio, ganyan nang nangyari. Sa sobrang modernisasyon, ang pinanggagalingan ng karunungan o pagkakakilala sa isang tao ay nanggagaling sa social media. Ganun na. Hindi na natin na-analyze ng tama kung sino ang pagkukuhanan natin ng katotohanan. So bibigyan ko kayo ng isang maiksi na saba rin ito. Bago ito sabihin ni Jesus, galing na siya siyempre pinanganak siya at dito sa libro ng Mateo, pinakilala kung saan siya galing na lineage, saan siya galing na pamilya. Okay? And then gumawa na siya ng mga mirakulo, nagturo siya, at sinabi niya na siya, kung siya ang bread of life, at siya kung hindi mo siya kakainin, ay hindi mo matatamasa ang buhay na walang hanggan. So dito, na-divide na mga tao. Sapagkat ang hinaantay ng mga tao, itong mga Israelita na ito, ay political na tao, na tagapagligtas.
Okay? Kahit sa panahon natin ngayon, di ba? Hirap na tayo, nakikita natin. Ay, ang dami ng mga pagkukurap ng mga tao. Siguro ang inaasahan na lang nating mga Pilipino ay sana may magkaroon ulit ng bagong presidente o kaya mabago lahat ng mga magkaroon ulit ng pagbobotos at maghanap tayo ng iboboto na hindi kurap. Pero hindi mangyari yun eh. Sapagkat tayong mga tao na nandito sa mundo ay prone talaga na lahat ay makasalanan. Kahit yung pinakamabait, siguro na talaga nyo dyan sa gobyerno, nagkakasala. Kaya, ang pangangailangan natin ng kaligtasan ay nandito sa atin, ngunit hindi natin inaamin sa ating sarili na kailangan talaga natin ng kaligtasan, na kailangan natin ng pagbabago. Okay? Pinaglaban na nga ito ng mga ng mga bayani, pero bakit hindi na ipapanalo? Sapagkat morality lang amang yung hinahabol. So, dito sa pagkakatanong ni Jesus sa mga kasama niya, okay, so habang naglalakad sila, papunta sila ng Caesarea, sabihin na natin, kung titingnan nyo, parang tinetest ba niya itong mga tao niya? Most likely hindi siya test eh. Kasi malapit na siya. Kung babasahin nyo ang Mateo, malapit na niya. Pagkatapos nitong chapter na to, ipapaliwanag na niya sa kanila na, malapit na mamatay. Ito yung mga mangyayari sa ikakamatay ko. Okay? Then later on, gagawa pa siya ng mga ibang mga mirakulo, pero after nun ay i-crucify na siya. Siya ipapako na sa krus. Diba? So, yun yung time na bigla niyang pop quiz sa mga mga disipulo niya. Kayo, anong pagkakakilala niyo sa akin? Sa dami-dami na ng dinaanan natin, gumawa ko mirakulo, sinabi ko kung ano yung mga mensahe ng kaharian ng Diyos. Sino sa inyo? Ano sa tingin niyo ang pagkakakilala ng mga tao na anak ng tao? Okay? Pag sinabi kasi Son of Man, they are pertaining, sinasabi nila dito ay yung anak ng Diyos na walang bahid, yung original na ipinanganak na walang kasalanan. Ito yung inaasahan ng Israel na tagapagligtas, anak ng Diyos. So sabi nila, dahil dinig-dinig lang ang pagkakakilala nila sa mga kay Jesus, hindi nila napag-iisipan, nakikita nila, ito pala, ito yung nakapaglakad sa tubig. Ganun. Pero pag tinanong sila, it's yung knowledge lang nila. Di pa nila alam kung ano talaga yung sagot nila. Ang sagot nga ng mga iba, sabi niya, siguro si Jeremias. Okay? Sabi ng iba, yung narinig ko si Juan the Baptist. Paano si Juan the Baptist? Si John the Baptist ay nakakulong nung panahon na to. Might as well. Diba? Pinatay na siya. Diba? So marami sila may spekulasyon na pagkakakilala. So gaya ng panahon ngayon, ganun na po ang nangyayari sa tao dahil pakunti ng pabilis ang modernisasyon, hindi na natin kinakailangan ng iglesia. Madalang na ang nangangailangan ng kaligtasan. Kadalasan sa atin ang tanging hinahanap lang natin magtrabaho ng buong umaga, uuwi ako, may hapagkainan, may kakainin kami sa hapagkainan. Yun na lang ang ikot ng buhay. Na pinapagod natin paulit-ulit ang ating mga sarili, nakakalimutan natin kung sino ang lumikha sa atin. So sabi ko, tatanungin ko kayo, paano nyo kilala ang Panginoon? Kilala nyo lang ba ang Panginoon no pagkatapos ni Uwan? Kilala nyo lang ba ang Panginoon pag nagkaroon ng lindol, lumindol? Kilala nyo lang ba ang Panginoon pag baha, dagupan, punong-puno ng baha? Kahit hindi yan umuulan, baha. So kilala nyo lang ba siya kung may problema? O kilala nyo ba ang Diyos na ang Diyos ay okay lang, kahit hindi ako manalangin sa Kanya, nandyan naman siya Pag kailangan ko siya, doon ako mananalangin. Ang Diyos ba na pagkakakilala ko kahit na hindi ako magpapansin sa Kanya, hindi ko siya pansinin, nandyan lang siya.
So kung ganun ang pagkakakilala natin sa Panginoon, hindi natin makilala rin kung ano ang ating sarili. Kaya kahit anong pag-uulit natin na pag-aral sa buong mundo, saliksikin natin ang buong mundo, hindi natin makikita kung paano natin isasaayos ang ating buhay. So makikita natin na itong mga disipulong na to, matagal nilang nakasama si Jesucristo, ngunit lahat ng sagot din lang nila ay galing din lang sa mga narinig nila. Hindi nila nakikilala ang tunay na dala ng mensahe ni Jesucristo. So, nung kausap niya sila, ganun yung pagkakasalita niya, ha? Hindi siya yung parang yung idinirekta ko to tinanong ko yung mga disipulo ko, tapos biglang itatanong ko kay Pedro. Parang kinorner ko lang si Pedro. Hindi. Parang ano lang, nag-uusap-usap tayo. Sino? O ikaw. Ganun. Parang sa klaseng. Di po ba? Ngayon, nung bigla niya tinanong, ikaw, Pedro, sino naman sa tingin mo pagkakakilala mo sa anak ng tao? Tapos sabi niya, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, tagapagligtas. Tapos sabi na ngayon ni Jesus, mapalad ka. Dahil nalaman mo ito, hindi dahil sa gawa ng tao, hindi sa mga chismis ng mga tao, kundi ipinaliwanag sa iyo ito ng aking Ama sa langit. Mapapansin nyo ba na bigla na lang yung sagot ni Pedro ay tumama. Okay. Kung titingnan natin later on, si Pedro naman talaga ay siya yung pinaka nakikita mo na mababasa mo parati sa Biblia, na sumusunod, masigasig na tagasunod ni Jesus, okay? Tagasilbi ni Jesus, nakapaglaban, nung hinuli pa nga si Pedro, gumamit pa siya ng espada at ng tigpas, di ba? Pero ngunit, after nun, pagkatapos nun, di ba, pinagkalulong niya si Jesucristo. Ba? Imagine mo yun? Nung dumating siya sa punto ng kahirapan, pinagkalulong din lang niya si Kristo. Bakit? Kasi wala pa sa kanila ang banal na Santong Espiritu. At tanging ang Diyos din lamang ang nagbibigay ng tunay at diretsyong kabutihan para sa mga tao. Kahit yung mga disilipulo niya na pinakamasipag. Yun natin makikita na siya din lang ang nagbigay sa kanya ng mensahe. So maraming pagkakaintindi dito sa Mesiyas na to. Sabi nga ng isang manunulat, sabi niya, sa panahon ngayon, wala nang pagpapahalaga o paggalang sa isang Mesaya. Okay? Hindi na nila iniisip, kailangan pa ba talaga natin ng isang Mesaya? O kailangan ba natin ng isang ng hari? Hari na sikat, na mayaman, na kayang pugsain lahat, walang makakagawa po nun. Sapagkat ang sama ng tao ay hindi nanggagaling sa moral lang na nakakalat lang dyan, kundi nandito sa bawat puso. Kahit magtalaga ka dyan ng pinaka-sikat na presidente na galing sa pamilya ng magagaling na presidente, babagsak at babagsak pa rin yan. Paano pa kaya kung gagaya ni Kristo? Pero ito, si Jesucristo ay galing sa Diyos. Dinala nila. Ano ba ang pagkakapropesiya kay Kristo? Isa siyang, hindi maganda ang kanyang mukha. He would die. He would be a perfect sacrifice. Isa siyang suffering servant. Hindi siya kaaya-aya sa paningin ng mga tao. Kaya nga, pag titignan nyo, kahit nung hinuli siya, tatanungin pa sige, ituro mo dyan, Judas, sino ba dyan? Hindi siya
lit, hindi mo siya makikita. Kung pag nandito siya sa crowd natin, hindi mo maituturo, saan ba dyan si Kristo? Dahil hindi siya Piolo Pascual. Ganun. Kasi yun ang gusto ng tao eh. Ang gusto natin na leader, yung Piolo Pascual, yung ano, sa tingin nyo, pag ako kaya ang tumakbong presidente, mukhang ikontrabida, iboboto nyo ko? Hindi, di ba? Pa? Mayor lang. Ganon kasi. Kailangan kasi talaga, ang tinitignan ng tao ay ang panglabas na anyo. Kaya doon nila na miss ang tunay na mensahe ng Diyos. Kaya kung tayo ay dumating sa pagpili ng iglesia, hindi natin ito maibabase sa pagkakagawa, pagkaka-arkitekto, pagkakapalitada. Yan ay mga aspeto lamang ng aesthetics na tinatawag natin. Napakaganda, biyaya ng Panginoon. Nagkaroon ng magandang karpintero o foreman o kaya taga-finish ng mga palitada dyan. Pero ang importante dun ay kung ano ang mensahe na dala. Diba? Yun ang importante dun. So yun nga, wala na. Sa panahon daw ngayon, wala nang pangangailangan o paggalang sa isang Mesiya. At dito, natin makangailangan ng isang iglesia. Dahil sa isang iglesia, makikita natin later on, na sa iglesia na itinayo ni Jesucristo, lamang makikita ang tunay na kaligtasan. Sabi nga niya sa John 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala. Ba? No one, even sa passage na ito, wala ni isa sa kanila ang nakaalam kung anong tunay na identity ni Jesucristo. Ang nag-reveal pa sa kanila, sabi niya, mapalad ka. Pinakita sa'yo ng aking Ama na nagaling sa langit, hindi galing sa tao. Alam niyo yung Mesiyas na pangalan, nakadikit yun sa pangalan ni Jesus. Nung bago siya ipinganak, sinabi sa kanya na ito ang magiging pangalan niya, Emmanuel, 'di ba? Ang buong Israel naghihirap para magdasal, pupunta sa simbahan, kailangan merong may dalang offering para lang matanggap sila ng Diyos sa kanilang kapatawaran. Dito dumating, pinanganak. Bago pa lang siya ipinanganak, binigyan na siya ng pangalan eh. Ang Diyos ay nasa inyo, ang Diyos ay nasa within us, nakatabi na nila. Hindi na nila kailangan na pakahirap pa. At yung pangalan nga ni Jesus is, the Lord is my salvation. Siya ang ang kaligtasan, si Yahweh. Naglumikha ng lahat, tagabigay ng lahat. At nung sinabi niyo Kristo, hindi po yan apelyido. Yung Kristo na pangalan na nakadikit kay Jesus Christ ay meaning is chosen one. Siya ang tunay na pili. Sa panahon ngayon, maraming nag-aangkin ng pagiging Mesiyas at maraming naluloko. Bakit? Bakit po? Kung babasahin uli natin yung Mateos, bago siya pumunta dito, nag-warning si Jesus sa katuruan ng mga Pariseo, ng mga tao, mga relihiyosong tao na tanging ang pagre-regard sa isang simbahan ay pagiging religyoso lang. Pupunta ako sa simbahan, makikibasa ako, makikikanta ako, pero hindi ko naintindihan kung sino ang aking tagapagligtas. Yun yung warning ni Jesus sa maliit na alsa. Sabi niya dito sa English ay wheat. O kaya yung pag-alsa na mga salita o kataruan. Di po ba ito ay nakakalat na sa mundo? Sabi ko nga sa social media, nagbabasa ka lang ng social media mo, ang dami nang tinuturo niyan. Ba? Kasi tuwang-tawa tayo eh. Tuwang-tawa tayo sa mga maliliit na mga video. Ay, ayun pala. Ganun pala yun. Kakain pala ako ng taba para hindi ako ma-high blood. Ayun yung tinuro. Dali maniwala kasi 5 minutes, 5 second video lang di ba? Ngunit hindi natin alam ang tunay na pagtuturo ay nandito. Kaya ito ay biyaya.
na mabigyan tayo ng isang iglesia na mag-aaral tayo bilang isang pamilya. Diba? Napakaganda siguro na maibalik ang ganun. Na pagdating ng linggo, gigising ka na umaga, magluluto ka na, looking forward ka na, pupunta ka sa iglesia para makinig ng salita ng Panginoon. Di po ba? So yun nga, sabi ko, ang dami ng mga nag-proclaim na Messiah sila. Sino? Si Kibuloy. Diba? Si Senyor Aguila. Diba? Ang dami mga Messiahs. Asan na nasa kulungan? Di mo ba? Kasi ang tinuturo po nila ay maling pagsunod sa tao na may pagkakamali, na may kasalanan. Si Jesucristo ay namatay, nabuhay muli, at walang sala. Itong mga to, ang ino-offer ng mga so-called na Messiahs na mga ito ay gagawa ka o pupunta ka sa iglesia, mag-o-offering ka para maligtas ka. Meron pa nga akong kilala na ibang iglesia pero di ba? Hindi naman nila nire-regard si Jesus na Diyos. Ang isang iglesia ay nakadikit ang pagiging tunay na iglesia niya sa tunay na pagkakakilala kay Jesus, kay Jesucristo. Ibig sabihin, kung sa malalim na pag-aaral, Christology, di ba meron yung biology, pag-aaral ng living things, okay? The Christology is study of Christ. Ang buhay at sino ba siya? Okay? Dahil kung hindi natin, pag ang iglesia na napuntahan natin ay walang pagkikilala sa tunay na tagapagligtas, ay magtanong ka, bakit ito ipinangalan kay Kristo kung hindi si Kristo ang pundasyon ng kanyang iglesia? So bilang isang hamon nga sa part na to, saliksigin natin, ano ba talaga ang tunay na mensahe ng isang iglesia? So second part, di ba tinanong na niya mga disipulo niya. At sumagot na nga si Pedro. Ba? Sabi niya, you are blessed. Sabi niya, dahil pinaalam sa iyo ng aking Ama at hindi dahil sa gawa ng tao ang mensaheng ito na ako ang Mesiyas, di ba? So, ano ba yung blessed? Parati natin narinig yung blessed na yan eh. Ba? Siguro naman, hindi naman lahat tayo hindi natin alam hindi na pa natin naririnig yung blessed. Ba? Kahit sa Facebook, kahit sa social media, daming sabi, uy, nanalo sa loto. Oh, I'm blessed. Blessing. Merong natamasang relief. Nagbigay ng relief si Presidente. Relief. Blessed. Lahat na lang. Ikinukumpara natin ang blessing sa ang tawag dito, material na bagay. Pero yun, alam nyo, ang blessed dito na sinasabi niya, nung sinabi niya kay Pedro, sabi niya, blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. Pag sinabing blessed, ibig sabihin, pang-araw-araw na, sa pang-araw-araw na buhay, ay hindi ka nag-iintindi. Hindi mo iniintindi ang paghihirap. Ang tunay na blessing ay maunawaan mo sa bawat araw ang gagawin mo. Nakasalaysay sa paglikha. Okay? Kaya doon natin makikita na hindi na sa basta lang pagpapagal natin matatamasa ang blessing. Ba? Imagine mo, papagurin mo ba ang sarili mo? Hindi sa Kanya. Hindi siya nag-isip, hindi galing sa Kanya, kundi ipinakita sa Kanya ng Diyos. At sa tunay na translation pa nga, ang blessed na sinasabi nila ay free ka.
sa worries. Free ka sa pag-aalala. Ano kayang kakainin namin mamaya? Oh, ano kayang lulutuin ko? Naku, bukas may pasok na naman. Ano naman kayang babaunin ng anak ko? Yun yung bless. Free ka sa worries. Alam mo na kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi mo dapat iniintindi ang mga yan. Dahil sabi nga sa Mateo, kahit nga mga ibon niya, ay pinapakain niya kahit ang mga rosas ay namumukadkad. Na hindi sila nag-iisip. So ganun ang sinasabing blessing. Hindi yung blessing dahil one time, big time, nanalo ka, mamaya nagastos mo na. Ba? Hindi po yun yung sinasabing blessing dito kay Simon. Kita nyo hindi niya tinawag si Pedro bilang Pedro lang. Okay? Kundi bago natin basahin yung susunod dito, tinawag niya sa tunay niyang pangalan. Kasi ang tunay na pangalan ni Pedro ay Simon. At anak siya ni Jonah. Okay? Son of Jonah yun. Walang apelyido nun eh. Ako, Ryan, anak ni Junior. Ganon, di ba? Ganon po ang pagkakasalita. So, tandaan po natin mabuti. Bakit ba siya tinawag na Simon dito? Para ipakilala kung sino talaga siya. Okay? So, sabi ngayon dito sa verse 18, "And I also say to you that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it." Okay? Tingnan nyo mabuti Sinabi niya Peter. Pagkatapos niyang tawagin sa tunay niyang pangalan, sinabi niya, Peter, and I also say to you that you are Peter. Pagkasabi niya dito, ang pagkakasabi ni Jesucristo dito ay ikaw ay Pedro. Ikaw ay Petros sa original na lingwahe. Ang Petros ay bato na maliit. Kumbaga maliit lang na bato. Okay? Then, sabi ni Jesus, "And on this rock, I will build my church." Okay? Ang ibig niya sabihin dito, hindi niya sinabi ikaw ay bato at sa iyong bato, gagawin ko ang simbahan na ito. Ipapatayo ko ang simbahan. Hindi po. Ang pagkakasabi niya dito, nagsasalita si Jesus, nagtuturo siya at itinuturo niya na ang tunay na kaligtasan ay manggagaling sa Misayas, sa Kanya. Okay? Ang haba na nung mission nila, lahat ng ministry nila, alam na ng mga disipulo kung ano ang tunay na papunta sa kalangitan, kundi sa Misayas. At sinabi niya dito, on this rock. Nung pagsabi niyang on this rock, hindi ibig sabihin na yung parehong bato na si Pedro ang sinasabi niya. Kasi kung sinabi niyang Pedro, di sasabihin niya, ikaw ay si Pedro at kay Pedro ko ipapatayo ang simbahang ito. Hindi po yun. Dahil sinabi niya na rock. Dahil ang ibig sabihin ni Jesucristo dito ay ang pundasyon ng iglesia ay manggagaling sa mensahe niya. At ano ang mensahe niya? Sa mga kinanta natin, so last na, sa introduction na pagkakanta, kinanta bago tayo magmensahe dito. Di po ba? Ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo. So without those, kung wala yun sa isang iglesia, sa pagniniwala, sa pagkabuhay, pagkapanganak, pagkabuhay, pagkamatay at muling pagkabuhay niya, ang isang iglesia ay hindi tatayo. Later on, makikita natin na yun din ay pinatutuhanan ni Pedro. Si Pedro mismo. Kaya doon natin maukorek yung tunay na pagkakaintindi natin na si Pedro yung may hawak nung susi sa langit. Doon natin makikita. Okay? Basahin natin ang 1 Peter 2. Okay.
Okay. 1 Peter 2 verse 4. Sabi niya, the living stone and a chosen people. So as you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Okay. For in Scripture, sabi niya, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Kita nyo, si mismo, si Pedro, later on, isinulat niya na ang tunay na pundasyon ng isang iglesia ay hindi ito mga pundasyon na to. Yung pundasyon na ito ay ginawa ito para tayo may silungan, pero kung wala yung pundasyon ni Jesucristo sa isang iglesia, hindi ito makakatayo. Maari magkaroon tayo ng gathering dito, mag-ambag-ambag tayo tuwing Sunday, may pagkain, ba? O magkwentuhan tayo, may konting Bible study, pero without yung mensahe ni Kristo, yung pagkakaintindi sa ginawa ni Jesucristo para sa ating kaligtasan, hindi tatayo ang isang iglesia. So nakita natin, malinaw po ba, na ang passage na ito ay hindi niya ibig sabihin na si Pedro ang siyang naunang ginawang pope o yet siya ang ginawa na pundasyon ng simbahan. Kundi ang ibig sabihin ni Jesucristo, ang tunay na pagtawag sa iglesia niya ay ang pagtawag na sa iglesia na nanampalataya sa kanyang pagligtas. Okay. So, lastly, makita natin sa verse 19, sabi niya, ibibigay ko sa inyo, I will give you the keys of the kingdom. So, balik tayo. Ang pag-uusap, ang kausap niya dito, hindi lang si Pedro. Ang kausap po niya dito, yung buong grupo ng disipulo niya. Sinabi niya ngayon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Okay. Ba't kaya hindi niya sinabi? Okay, bago natin arukin, bakit nga ba kanino binigay ang susi? Sinabi ni Jesus ito dahil nga sabi ko sa inyo, ang hinahanap ng mga Israelita na leader ay isang tagapagligtas, isang political leader. At pag nalaman muli ito ng mga tao nung time na yon, hindi maisa sa katuparan ang propesiya para sa tagapagligtas, maipako siya, mailibing at muling magbuhay, kung namadali siya na malaman na, ito pala yung Mesiyas, tara, gawin nating hari. Ayaw ni Jesus na gawin siyang hari. Dahil yun lang ang gusto ng mga tao. Papalitan nila si Caesar na hari at magiging, tinan nyo kung anong nangyari sa pisikal na Israel ngayon. Di po ba? Dahil sa tingin ng pisikal na Israel, sila ang chosen na tao. Hanggang ngayon, sa tingin nila, mas importante sila kahit sino mang tao. Ngunit nakaligtaan nila na hindi na sila ang tunay na Israel. Ang tunay na Israel na ay mga mananampalataya kay Jesucristo. Ang naniniwala sa tagapagligtas. Kaya doon natin makikita na ayaw ni Jesucristo na sabihin niyo, huwag niyong ipagsasabi na ako ang Mesiyas. Dahil ayaw niya na gawin siyang leader at hanggang doon na lamang ang kahihinatnan ng kapangyarihan na gagawin niya.
Sapagkat ang ibinaba ni Jesus dito ay upang tayo ay maligtas, hindi para lang maging leader. Pwede niyang gawin yun. Ang dami niyang mga anghel. Siya naman ang gumawa sa lahat. Pwede naman ganun eh. Pero sa tingin niyo, mababago kaya ang ating mga puso? Pagiging mainitin natin ang ulo, yung mga maliliit na bagay sa buhay natin, mababago kaya natin yun? Hindi. Tingnan nyo nga, binigyan tayo ng presidente. Sinong last na presidente natin? Ba? Hindi ako nagpro-promote ng sinong presidente. Binigyan tayo ng presidente na lumalaban sa drugs. Ano nangyari? Balik na naman eh. May drugs pa rin. Ba? Binigyan tayo ng presidente. Ngayon, dating anak ng lumang presidente. Sikat na sikat. Ba? Mayroon pa bang pagbabago? So nakikita natin hindi talaga uubra sa pagbubotos lang o kaya pag-angat sa isang tao. Kaya nga sabi sa kasulatan, 'di ba? Ibababa si Jesucristo para maiangat siya ng Ama. Ganon din sa mananampalataya. So sabi niya dito, yung susi. Di ba pag binibigyan kayo ng susi, pag kunwari, sabi ni Sir Pedro, Sir Pete, mayroon sa inyo, ito bigyan kita ng susi. Ibig ba sabihin nun, binigay niya na sa'yo itong simbahan, itong building. Pag binigyan ka ng susi, ibig sabihin, pinagkakatiwala sa'yo ang pinto. Ang pinto, dyan ang pinapasukan. Yan ang daan. Okay? Pero alam naman natin na ang daan ay si Jesucristo, di po ba? Pero paano malalaman ng bawat tao na si Jesucristo ang daan kung walang iglesia, kung walang nagproproklama ng Ebanghelyo? At dito lang natin makikita ang tunay na Ebanghelyo sa loob ng tunay na iglesia na nananampalataya at naniniwala sa Ebanghelyo. Sa tingin nyo kung wala kayong mga churches dito at biglang pinadalhan kayo ng magaling na mayor, pinagbibili niya lahat yung mga lupa nyo, pinaglalagyan niya ng magagandang building. Maganda kaya yun? Yun na kaya yung inaantay natin na kaunlaran o kaya kahangarin ng ating puso? Kami na lamang na mga naninirahan sa syudad ay naiinggit at namimiss namin yung kasimplihan ng buhay na ang tanging iniintindi mo lang ay magtrabaho at pagdating ng linggo ay makakapagpuri ka sa Panginoon. O kaya kahit sa buong araw, dahil ang pagpupuri ay kahit sa paggagawa mo, sa pagpapagal mo sa trabaho, pagpupuri yun sa Panginoon. Alam nyo po, pag tayo o dito sa Bugalyon o kaya kahit sa ang bayan, nilamon na ng modernisasyon, hindi na natin mapipigilan ang pagsabi ng maganda. Okay, ang sa tingin natin, ang tama ay ang mali ay tama na. Papasok na ang pag-iintindi sa mga LGBTQ, okay? Lahat na meron ng say sa kung ano-anong mga tama at mali. Kaya ang pundasyon na lang natin kung ano yung sinabi ng mayor o ang sinabi ng ating liderato. Kaya napaka-importante po talaga na makita natin na yung sinasabi ni Jesucristo dito, na pag inaguran niya, nung sinabi niya ito kay Pedro, na ikaw ay Pedro, ikaw ay maliit na bato, pero sa aking bato, ako, ang Mesayas, tinawag mo ko na Mesayas, you call me the Mesayas. At dito, sa batong ito, tatayo ang iyong iglesia. Yun po ang panghawakan natin. At tayo ay
mag-isip parati. Ang buhay ba dito sa mundo ay panghabang buhay? Isipin natin, life is fleeting. Bumagyo na lang, ilan na lang namatay? 2 bagyo yun. Di po ba? Hindi natin alam kailan darating ang ating katapusan. Kaya napaka-importante na malaman natin ang kaligtasan. Kaya nung dito, hindi ang inauguration ng iglesia ni Jesus ay hindi nag-start nung pagkapako doon sa krus, ay doon sa muling pagkabuhay niya. Dito nag-start dahil sinasabi na niya na ako ang tunay na pundasyon. So ngayon na nalalaman natin ang kahalagan ng tunay na pundasyon ng isang iglesia. Ang imbitasyon dito sa Redeemer's Covenant Church ay makapakinig kayo ng salita na nagmumula sa ating katotohanan. Katotohanan na nanggagaling lamang sa kasulatan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagpunta dito para maging hingian mo na parang genie. Hindi siya pumunta dito para maging comfort zone mo lang. O kaya inspiration mo. Kundi nagpunta siya dito upang tayo ay iligtas. Sabi nga niya nung pagkasabi niya kay Pedro, di ba? Bubuin ko tong iglesia na to, na kahit ang gates ng kamatayan ay hindi ito ma-overpower. So dun pa lang sa mensahe niya ngayon, yung pagkaka-declare pa lang niya kay Simon Pedro ang pundasyon na ito ay hindi masisira ng impyerno o ng kasalanan o kaya ang kamatayan. That's already a very big message of comfort to us. A hope, pag-asa. Shucks, yung pag-asa na iniisip ko, yung bababa yung gasolina, tataas ang mga sahod, bababa ang presyo ng mga bigas. Yes, lahat tayo sana nga magkaroon ng ganun para naman maginawan. Pero imagine mo to, kamatayan ay mapupugsa. Mawala man tayo dito, alam natin na buhay pa rin tayo. Magkaroon tayo ng pangalawang buhay. Buhay na walang hanggan. At ito ang pundasyon ng isang iglesia. Napakaganda po ng hangarin ng magandang puso ni Sir Pete. Si Sir Pete po ay kasama namin siya sa pagtalaga pa ng church sa Baguio noon 7 years ago. At nakita namin ang kanyang kasigasigan. Pupunta siya doon Thursday para sa cancer ministry, tapos doon siya nag-church every Sunday. Ay hindi siya nagdadrive, nagko-commute siya. Minsan kahit na bumabagyo, sabi na wag na siyang pumunta, pero minsan pumupunta pa rin siya. Maganda pong inspirasyon yung ginagawa ni Sir Pete. Pero alam nyo kung saan nanggagaling ang kanyang kasigasigan. Nanggagaling ito dahil alam niya na niligtas siya ni Jesucristo. Bawat isa sa amin dito, kung kilala nyo siguro ako nung nandun pa ako sa Dagupan, baka sabihin nyo, ay naku, hindi ako maniniwala dyan. Pero alam nyo bakit po kami nakakatayo dito, nakakakanta ang bawat isa, nakakapagbasa, nakakapagtrabaho sa ministeryo. Dahil po alam po namin
na kami ay mga makasalanan pero niligtas po kami ng isang Savior, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Wala pong tutumbas doon. Nawa po ay nabigyan tayo ng ganitong building, iglesia, ay nawa, panalangin din namin na kung ano ang natamasa namin sa bilang mananampalataya sa Baguio, yung kung paano namin kami nagiging masaya na magsilbi sa isang iglesia ay matamasan nyo din. Sa kahit sa mga inanunood o kaya mga kapitbahay nyo na hindi pa mananampalataya, talangin namin makasumpong sila sa kaligtasan na binibigay ni Jesucristo. Sapagkat ang pagtrabaho araw-araw, sa tingin ko ay pagpunta lang dito sa iglesia ang magliligtas sa akin, hindi po. Si Jesucristo lang po ang magliligtas sa atin. Ang pananampalataya sa Kanya, ang pagkakilala kung sino tayo ay makasalanan. At wala tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili. Nawa po, hindi po tayo panghinaan. Kung sasabihin nila, hirap naman pala. Parang pag pumasok ako sa iglesia, magpapagal, ganito. Alam nyo, yung kaligayahan, yung joy na inaibibigay ng kaligtasan ng Panginoon ay walang katumbas. Sapagkat sa bawat araw na pagising natin, kahit gaano kahirap po ang buhay, alam natin na meron tayong Diyos, meron tayong tagapagligtas. So, Panginoon, kami po ay nananalangin, papasalamat, pupuri sa iyo. Ikaw lamang ang nagbibigay lahat ng mga provision na ito. At hindi po namin kayang arukin ang buhay. Marami na pong mga nangyayari sa kapaligiran na inilalayo kami sa katotohanan. Pero ikaw ang nagbibigay ng ganitong mga probisyon na magkaroon ng mga avenue o kaya mga buildings kung saan makakapagtipo ng mga tao upang makilala ka, upang mapag-aralan ng Ebanghelyo. Malaman na nandito pa rin Panginoon, biyayaan mo po, Panginoon, ng lahat na nakakapakinig ng kaligtasan na matatamasa lamang sa iyo. Dalangin namin na maisip nila, Panginoon, na lahat kami makasalanan, tanging ang pagpapatawad lamang ni Jesucristo at ang kanyang ginawang pagkapako at pagpuling pagkabuhay ang siyang magbibigay ng kaligtasan. Ang trabaho ng iglesia ay siyang magbigay ng susiya, ng daan, ng liwanag ng daan para lahat ng mga tao nakakakita at nakakapakinig ay maidirekta sa iyo, aming tagapagligtas, o Jesucristo. Langin namin sa buong araw na to, ang pagsama-sama, ang aming pagtitipon ay tanging ikaw lang ang magbigwan namin ng kalwalatian. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan. We praise you for this wonderful day. Your church stands alone in your message. Salamat. We praise you in Jesus' mighty name. Amen. Maraming salamat po. At all glory to God. Salamat, Bro Ryan, sa napagandang mensahe patungkol po sa iglesia. At yung nga rin po, tulad sabi niya,
Kami naman ay nakatayo lang dito dahil sa grasya lang ng Diyos. Kung kilala nyo nga kami, sulat na sabi niya, hindi kayo maniniwala sa akin, hindi kayo maniniwala sa amin. At kung kilala din namin kayo, baka di namin kayo imbitahin dito. Pero hindi po kasi dahil doon dahil po sa gawa ng Diyos. Hindi po dahil sa gawa ng tao. Hindi po natin kayang bayaran ng kasalanan natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kahit maghiwa-hiwaan pa natin ang sarili natin, magdugo tayo dyan. Hindi po papansinin ng Diyos yan. Ang papansinin lang niya ay ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yun lang. At doon tayo kakapit, doon tayo mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Tayo po ay tumayo at ating awitin, bigyan ng kalwalatian ng Diyos, pagkat siya ang gumawa ng lahat. The glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life and atoned for sin, and opened the life gates that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon received. He hath taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. Purer and higher and greater will be our wonder, our class, for when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Amen. Tawagin ko po si Bro Jerry for prayer for the offerings. Good morning. Tayo po ay mananalangin sa lahat po ng ating
pagpapasalamat sa Diyos sa mga ginawa po niya sa atin at sa ating mga inihandog ngayong umaga. Tayo po'y manalangin. Ama, muli po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan, katapatan at pagliligtas at pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng iyong bugtong na anak na siyang amin pong dahilan kung bakit kami nagkakatipon at kung bakit kami nagpupuri at sumasamba sa inyo. Dahil sa ikaw ang siyang nagplano at gumawa ng paraan upang kami abutin sa aming kalagayan na makasalanan. Kaya po ngayong umaga, Panginoon, ang aming pitihin ay kami po ay inyo pong pagpatuloy na pagpalain sa aming pong patuloy na paghahandog, pagbibigay sa inyong gawain upang sa ganoon, Panginoon, ay meron pong magamit ang sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo at magamit sa mga pangangailangan po ng gawain ng inyong pagpapakalat ng balita, ng mabuting balita tungkol sa inyong kaharian. Nawa, Panginoon, sa lahat po ng aming natutunan sa inyong mensahe na aming po narinig ay manatili sa aming puso at patuloy, Panginoon, ang aming pong pasasalamat sa inyo na kinikilala namin ang aming kalagayan na maliban na ikaw ang siyang kikilos, Panginoon, wala po kaming magagawa. Muli, ang aming pong pagparito sa lugar na ito, Panginoon, at makilala namin ang mga tao dito. We ask, Lord, na kayo na po ang sa inyong mga kamay, aming pong pinagkakatiwala ang bawat isa at patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming pong mga buhay, ang aming pong pamilya at kabuhayan. Muli, O Diyos, binabalik po namin sa inyong papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bago po tayo dadako sa ating benediction, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na purihin ang ating Diyos, pasalamatan siya. Ang una nating ginawa ay ang sumamba sa Kanya. Okay? Pangalawa, ang makinig sa Kanyang salita. At ngayon naman ay dadako tayo sa ating pagdededicate ng lugar na ito para sa gawain ng Diyos. Okay? Ang aking katanungan lang is meron bang paunang mensahe si Brother Pedro or si Desi bago natin po i-dedicate ang lugar na ito? Wala. Ganyan talaga si Pedro. Okay? At tayo naman ay hindi naman po tayo kagaya nung araw, when I was part of a Pentecostal group. I was a new Christian then, na lahat ng sulok ay aming pupuntahan. Hahawakan namin lahat ng poste, bintana at pinto. Paano kung may nakalimutan ka? Baka doon pa pumasok yung kaaway, di ba? So hindi po tayo ganun. Because we believe na ang pagdededicate ay pag-aalay ng lugar na ito para sa gawain ng Diyos. At kung ang gawain ng Diyos ang siyang mananatili rito at ang kanyang katotohanan ng kanyang salita, ang kanyang mensahe, at ang pagtataas sa ating Panginoong Jesus, then ibig sabihin, indeed it will prosper. Okay? So we will just pray as a people of God and hoping and praying that indeed God will indeed bring souls into this place para makakinig ng salita niya at maligtas. Okay? At mapabilang sa mga itinuring na mga anak ng Diyos. Okay? So mamaya na po yung kanina nabanggit ni Brother Ryan yung Battle of La Loma. Naisip ko tuloy yung La Loma ngayon hindi na po labanan ng kalayaan labanan na ng mga lechon.
So, hindi ko alam kung may lechon po tayo. Sabi ni Brother Pete, mukhang hinahabol pa raw yung baboy ramo kanina. Okay. So, kidding aside, atin na pong i-dedicate ang lugar na ito. Akin lang pong paunahan ng ilang salita sa Bible. Sa Psalm 127, it says, "Unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain." Okay, so dito natin makikita na kapag hindi ang Diyos ang naitaas, kung hindi siya ang una sa lahat, kaya nga nakita natin si Brother Pedro, hindi na kinakailangan na magsalita pa siya rito sa harap. Okay? Although okay lang naman kung magsasalita siya. But rather, he wants to bring all the honor and the glory to God. Ako'y namangha ng pagdating namin dito. Akala ko it was just one floor. Hindi niya binibigay yung mga pictures sa amin. Yung pala talagang inangat niya at malaki. Kaya ang kinalabasan ng lugar na ito. Because the last time we were here, andun lang po kami sa kubo. Bakod lang po nakita namin dito. And now, it is realized in our midst na meron tayong lugar na ito. But having said that, sabi nga ni Ryan kanina, kahit pa sabihin nating maganda ang pagkakagawa, okay? Fully aircon, okay? And sabi nga, yung mga mason, mga karpentero na gumawa ay magagaling. Pero sabi nga kung ang ituturo naman dito sa iglesyang ito ay hindi salita ng Diyos, or ang salita nga ng Diyos ay gagamitin lang pero sa pansariling kapakanan ng maaring tatayo rito sa harap, isang pastor or mga kasama niya, at ang ituturo ay sablay, okay? Hindi po tunay, wala pong katotohanan, walang saysay po ito. Sayang lang po yung ginastos na pera. Pero kung ang salita ng Diyos ang siyang maipapahayag, may proproklamang ebanghelyo, okay? Mga kaluluwa ay magkakaroon ng pagkauhaw sa kanyang salita. At laging ang nasa isip nila kada 6 na araw ng pagtatrabaho, yung ikapito, yung linggo ay andun yung parang pag-aasam o pagtutulak sa kanila. Gusto kong bumalik doon sa lugar na yun sapagkat nandun ang presensya ng Diyos. Dahil ang salita niya ay aking maririnig. Ibig sabihin lang din, may silbi ang lugar na ito. At kami ay nananalangin. Kasi kami ay malayo, Baguio, and then this is 3.5 to 4 hours ride. Ang hirap naman, kada linggo, ganun na lang gagawin namin. Mahirap po. Okay? So, kami ay nananalangin, okay, na kumbaga, iluluklok ang Diyos. Maaring isa sa amin na siyang tatayo rito, o maaring mula dito mismo. Okay? Na siyang magkakaroon ng pasanin at later on siya ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Then ibig sabihin, we have at least fulfilled kumbaga what God wants. Okay? Na merong liwanag sa lugar na ito. Okay? Aking tinitingnan, maraming kabahayan, maraming mga tao rito sa lugar na ito. Sabi nga, maraming iglesia, sabi ni Ryan. Ang tanong, yan ba mga iglesyang yan ay tama pa rin bang turo? Marami na po ngayon malalaki ang iglesia, mega churches sa Amerika. Okay? Pero, ang turo ba ay puha pa rin sa salita ng Diyos? Karamihan po hindi na. Okay? Ginagamit na lang ang Biblia. Ginagamit na lang si Kristo parang palamuti. Hindi po si Kristo ang sentro, hindi po talaga salita ng Diyos ang ipinahahayag. So hindi po maganda kapag gano'n ang mangyayari. So kami ay patuloy na mananalangin na talagang
ang pagtayo ng lugar na ito, ng sanktuaryong ito, ay talagang magamit, una sa kanyang kaluwalhatian, pangalawa para sa edifikasyon ng mga mananambahan sa lugar na ito. Okay? So yun po. So with this, tayo po ay mananalangin at ating ide-dedicate ang lugar na ito. At pagkatapos niyan, magkakaroon tayo ng benediction and then magkakaroon po tayo ng salo-salo. Okay? So tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, Ikaw ay aming pinupuri, sinasamba at tinataas sa aming kalagitnaan. Sa mga sumandaling ito, kami nagpapasalamat sa inyo, O Diyos. Kami rin nagpapasalamat kay Brother Pedro, kay Sister Desi, sa kanilang mga pamilya na narito, kanilang mga kamag-anakan, na sila ang siyang nagbigay ng lugar na ito para maitayo ang istrukturang ito. Salamat o Diyos sa buhay nila at aming pinapanalangin na suklian niyo sila ng inyong pong pagpapala. Mga pagpapalang eternal, mga pagpapalang pwede nilang kapitan, Panginoon, lalo na ang iyong salita, na dumating man ang mga unos at bagyo, hindi sila matitinag sapagkat meron silang Diyos na hindi natitinag. Meron silang Panginoon na nagliligtas. Meron silang banal na spirito na siyang gagabay sa kanila sa oras-oras. Kaya sa mga sumandaling ito, aming pong ibinibigay ang sanktuaryong ito, ang buong paligid na ito, Panginoon, na inyo pong gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo para sa ikasusulong ng iyong kaharian. Gamitin mo para nang sa ganon maraming kaluluwa ang maligtas. Gamitin mo ito, Panginoon, para ang salita mo ay may proklama at nang makilala nila ang tunay na Jesus ng Biblia. Hindi po ang Jesus na nakilala ng marami, na isang magikero, na isang gumagawa lang ng milagro, na nagbibigay ng pagpapayaman sa mga tao. Hindi po, kundi isang Kristo na siyang nagtungo sa krus para isalba ang mga makasalanan. Lord, ito ang aming panalangin, O Diyos. Kaya Lord, we pray, bless each and every corner of this place. Bless every functional area na ito ay magagamit para po sa iglesia at para, Panginoon, maramdaman ng mga taong papasok dito na tunay nga ang Diyos ay naririto. Ang presensya mo ay naririto. At makakasama nila sa kanilang paghayo, sa kanilang pag-uwi, at muli magkakaroon ng pag-aalab ng mga puso para bumalik, para makinig, magkaroon ng pagkauhaw, at talagang naisin na lumago sa iyong salita, para sila mapagtibay sa kanilang pananampalataya. O Diyos, maraming salamat. Basbasan niyo po, Panginoon, si Brother Pedro at Sister Desi at 10 na kanilang mga mahal sa buhay at kamag-anak sa lugar na ito. We pray for their protection. We pray for your provision, that indeed, Lord God, they will lack nothing, but rather, Lord, you will provide everything for them and for the church as a whole. And so we thank you, Father God. We are careful to give you back all praise, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Meron po bang magse-celebrate ng birthday nila this week? Meron po ba? Or mga kinasal itong linggong ito na magse-celebrate na kanilang anniversary? Meron po ba? Meron? Para maisama po namin. At libre na po yung handa. Okay, wala po. Sige, tayo mananalangin na ng ating benediction, but hoping na baka meron sa mga nakikinig o nanonood sa ating Facebook Live na mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Tayo manalangin. Aming Diyos, muli ang aming pasasalamat sa inyo, ang inyong pagpapala sa lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Lord, we pray na indeed kayo ang siyang magbibigay ng kaliwanagan at dunong para makilala nila kung sino kayo.
at sila magkaroon ng desire sa iyong salita na sila'y lumago rin, O God. Pati sa mga mag-asawa na magse-celebrate ng kanilang mga anniversaries, we pray na sa mga unos at bagyo na dumarating, mga pagsubok sa mga relasyon na ito, ay inyo po silang pagbubuklodin para nang sa ganun mapagtibay ang kanilang samahan at maitataas ka nila sa bandang huli. Ikaw ang Diyos na siyang naghahawak sa mga relasyon ng mga ito, O God. And so with this, we thank you. And also we pray for healing sa mga may sakit. Kung sino man sa amin ang mga may karamdaman na amin nilalagak sa inyong paanan, na inyo po silang pagalingin sa kanilang mga sakit. At provide ang mga pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. At sa benediction, ito po ang sinasaad sa Romans chapter 16, verse 23 and following. Now to Him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ according to the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey Him. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. And everybody say, Amen. Amen. So, magandang tanghali po sa inyong lahat. At tayo na rin po ay mananalangin para sa ating pong mga pagsasalo. Aming Diyos, Lord, salamat sa probisyon na inyong binigay sa araw na ito. Unang araw ng aming pagsamba dito po sa Redeemer Covenant Church, Bugalyon. We pray that this will just be the first and not the last, but rather it will continue on as you bless hearts of people and other souls who do not know you will come and worship you in this place. We thank you, Lord God, for those whom you have used, courtesy of Brother Pedro and Sister Desi and the rest of the family, for the food that is offered to you right now. Bless our bodies to receive this with gladness of hearts, and likewise, indeed, return to them 100-fold, 60-fold, 30-fold. Only your will be done, and may your name be exalted on high. Bless now the food for our body's nourishment. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, magandang tanghali po sa inyong lahat, and congratulations.